Purihin ng Panginoon, tayo ay dadako sa pangalawang aralin ng pagsasaliksik sa mga salita ng Diyos. At muli tayong manalangin, Panginoon, muli mo kaming samahan sa pangalawang aralin na ikaw ay pag-aralan, Panginoon, ng mga planong kaligtasan sa katauhan. At muli mong langisan ng bibig ng iyong pagturo at ang bawat makikinig sa pangalan mo, Jesus. Amen. At ating pag-aralan ang sa pagkahulog ng tao sa kasalanan at sa ang baha. At simulan natin sa ang mga taong iniligtas ng Panginoon, ang pamilyang iniligtas ng Panginoon Diyos. At ito ay mula sa pagkahulog hanggang sa pagbaha at ang oras ng budi. At mula sa pagkahulog ng pagbaha, at si Eva at Adan ay ang kanilang kondisyon ay nasa loob sila ng garden, sa labas ng garden, at sila ay tinaboy ng Panginoon sa ganitong estado ng kamalayan ng mabuti at masama. Sinimula ni Adan at Eva ang kanilang buhay, ang pamuhay na medyo naiba gaya ng pasimula na noon ay mayroon silang kalayaan at maraming pinrovide ng Panginoon para sa kanila. Nung una, sa kapayapaan ng hardin, ang unang lalaki ay inutusan na palugiin o bantayan ng paraiso. Si Adan ay nabubuhay sa pamagitan ng pawis ngayon at nakipagbaka sa maraming damo at dawag. Nataklasan ni Eva ang katotohanan ng salita ng Diyos. Sinabi niya, paparamihin kong lubha ang iyong kalumbayan at ang iyong paglilihi. Mga anak kang may kahirapan. Ang unang anak na dinala ni Eva sa mundo, isang anak na nagngangalang Cain. At sinabi niya, nagkaanak ako sa tulong ng Panginoon. Genesis 4:1, nang magkagay muling nanganak si Eva at ang lalaki ay tinawag na Abel. Ano ang pagkakaiba ng magkapatid na lalaking ito? Tulad ng madalas na pangyari sa magkapatid nagaling sa parehong pamilya, ang dalawang ito ay lubos na naiiba. Si Abel ay taga-ingat ng mga lupa, ngunit si Cain ay magbubukid. Ayon sa Genesis 4:3-7, mayroon ding pagkakaiba sa spiritual sa pagitan ng dalawang magkapatid na lalaking ito. Ang pagsamba ay tinuro ng kanilang amang si Adan, at si Adan si Eva ay malinaw na makita nating nagturo sa kanilang mga anak tungkol sa mayroong Diyos at tungkol sa pangailangan na sumba sa dakilang Diyos at maghandog ng hain sa Kanya. At samantalang dumaraan ng Panginoon ay nagdala si Cain ng isang handog, bunga ng lupa, bilang handog sa Panginoon. Tignan natin na nilingap at hindi rin nilingap ng Panginoon mga hain na ito. Tinanggap ng Panginoon ang handog ni Abel, ngunit hindi tinanggap ang kay Cain. Nabalisa at nagalit si Cain at sinabi sa ng Panginoon sa kanya, bakit ka galit? Bakit ka nag-init? At bakit namanglaw ang iyong muka? Kung ikaw ay gumawa ng mabuti, di ba ikaw ay mamarapatin? At kung hindi ka gumawa ng mabuti, ay mahandusay ka sa kasalanan sa pintuan at sa iyong pahinuhod ng kanyang nasa at ikaw ay papanginuin niya. Sa kanyang awa at pagpayag na patawarin ang pagkakamali ni Cain, ang Panginoon ay namanhikan sa kanya at sinabi niya Cain na ang kanyang alay ay maaring tanggapin naman, pati na rin gaya ng kay Abel kung ito ay gagawin lamang ng tama. Ang tanging bagay na hindi maiwasan kay Cain ay gawin ang tama na gawin hindi tama ay kasalanan. Kapag ang isang tao ay tanong sa isang maayos na paraan, ano ang bumabahala sa iyo? Sumagot si Agad, wala ako ang bumabahala sa akin, kundi ang aking sarili. Ang pinakamalalim at pinakamapanganib ng problema na nanggagaling sa labas kung ay nagmumula sa loob. Ang kaaway ay pumasok sa pintuan, bayan na binuksan mula sa loob. Ang bumabagabag Cain ay hindi si Abel, kundi ang kanyang sarili.
ang pag-aalay ng dugo ito ay kinakailangan. Anong mali sa ginawa ni Cain? Ang isang pagkakaiba na habang si Abel ay nagdala ng isang handog na dugo, si Cain naman ay nagdala ng isang handog bunga sa lupa. At mula sa una, ang plano ng Diyos ay tinawag ang handog ng dugo. Sa isang hardin ng Eden, ang Diyos ay pumatay ng hayop na magbibigay ng taklob sa kawaran ni Adan at Eva. At makikita natin sa Genesis 3:21. Sa ibang salita, dahil sa kalanan na kailangan ay dugo ang mabuhos. At si Jesucristo bilang kordero ng Diyos na pinatay mula sa foundation ng mundo, ang dahilan kung bakit nire-require ang gusto ng Panginoon ay ating ialay ang dugo dahil nandoon ang buhay. Ang mga kasalanan ay hindi mapapatawad kung walang pagbubuhos ng dugo. At dapat may kaugnayan si Adan sa kalaman na ito ay kanyang mga anak. Hindi alam ni Abel kung ano ang dapat dalhin. At gayon din si Cain, ngunit sa kanyang tamang pagtuturo, siguradong alam naman nila ang dapat. At sa kanilang bahagi na paghandog sa Panginoon, makikita natin ang katapatan ng Diyos na kanyang susundin kung ano ang kanyang pinako sa sangkatauhan. Ang Diyos ay may karangalan sa kanyang mga salita at sa mga taong masunurin. Hindi ito ang tamang paraan na dapat gawin natin kung anong gusto natin, kundi ano ba ang gusto ng Panginoon. Kailangan natin gawin ang mga utos ng Diyos. Si Abel ay nagsugo sa Diyos sa labas ng pananampalataya. Ang Hebrews 11:4, sa pananampalataya, si Abel ay naghandog sa Diyos ng isang mas mahusay na ahin kaysa kay Cain. Sa pamagitan nito ay maraming nakasaksi na siya ay matuwid at ang Diyos ay nagpapatotoo tungkol sa kanyang kaloob at sa pamagitan nito siya ay patay na nagsasalita. Ang kaparusahan ng pagsaway, isang malungkot na bagay na hindi tinanggap ng Panginoon ang hain ni Cain. Ngunit ang Panginoon ay nag-alok na subukan niyang muli, sa halip ay pinatay niya ang kanyang kapatid na si Abel. At ang Panginoon nakita, nakakalam ng lahat ng mga bagay ay nagtanong, saan naroon si Abel, ang iyong kapatid? Si Cain ay nagsinungaling pa. Sabi niya, hindi ko alam, ako ba ang tapag-ingat ng aking kapatid? At ngayon binabanggit ng Diyos ang parusa dahil sa kasalanan na ginawa ni Cain. Ano itong yung ginawa? Ang tinig ng dugo ng iyong kapatid ay dumadaing sa akin mula sa lupa. At ngayon sinumpa mo sa lupa na nagbuka ang kanyang bibig upang tanggapin ang dugo ng iyong kapatid sa iyong mga kamay. Pagka yung titingin sa lupa, hindi ka magbubunga ng kanyang kalakasan, ng isang takas, ng isang tabak, at magiging lupa ka. At sinabi ni Cain, ang aking kaparusahan ay lalong dakila kaysa akin. Narito ako yung pinalayas sa araw na ito sa balat ng lupa. At sa iyong mukha ay malilihim ako at ako'y magiging palaboy at isang panali sa lupa. At mangyayari na bawat nakasusumpong sa akin ay papatayin ako. Sumagot ang Panginoon. Kaya ang sino mang pumatay kay Cain ay kukunin sa kanya ng 7 bahagi. Mas marami pa ang parusa ng 7 times. Nang magkagayon, naglagay ng Panginoon ng tanda kay upang huwag makasumpong ang sino mang makasumpong Cain at patayin dahil sa kanyang mga kasalanan at pagtanggi sa pagsunod sa Diyos. Iniwan ni Cain ang presensya ng Panginoon at nanirahang may kalungkutan sa lupain ng Nod sa silangan ng Eden. Ito ang mga lalaking naglakad kasama ang Diyos, si Seth. Si Adan at si Eva ay nagkaroon ng maraming anak, ngunit hindi hanggang siya'y manganak sa isang anak na kanilang pinangalan ng Seth, na sinabi ni Eva, sapagkat ako itinalaga ng Diyos ng ibang binhi na kahalili ni Abel.
na pinatay ni Cain sa Genesis 4:25. Ito ay sa mga araw ni Seth, na maliwanag na isang taong makadiyos na ang pagnanais ay maglingkod sa Diyos tulad ni Abel, na ang mga tao ay nagpasimula noong tumawag sa pangalan ng Panginoong Hesus. Si Enoch naman ay pinakakagili-giliw na tao na nirahan sa panahon na iyon sa sakop ng aklat ng Genesis. Minahal niya ang Diyos at siya ay napakamasunurin, sinabi ng Biblia, at dumakad si Enoch na kasama ng Diyos at siya ay hindi sapagkat kinuha siya ng Diyos. Ang Hebreo 11:5 ay nagbigay ng karagdagang impormasyon tungkol sa hindi pangkaraniwang pangyayari sa pamagitan ng pananampalataya ay isinali ni Enoch nang huwag niyang makita ang kamatayan at hindi nasumpungan. Sapagkat isinalin siya ng Diyos, sapagkat bago siya isinalin ang patutuo na ito, na siya'y nakalulugod sa Diyos. Sa madaling panahon ng kasaysayan, may mga tao na nakalulugod sa Diyos sa mamagitan ng kanilang pagsunod at sa kanilang mga pananampalataya sa Panginoon. Ngunit hindi lahat ay nagbahagi ng kanilang pananampalataya at pagsunod. Si Noe naman sa mga karawan ni Enoch, na dakilang apo, Noe, nakita ng Diyos na ang kasamaan ng tao ay naging dakila sa lupa at ang bawat imahinasyon ng kanilang mga kaisipan, kanilang pag-iisip at ang kanilang puso ay pawang masama lamang na palagi. At sila ay mga masasama at walang mga pagsunod sa kautusan ng Diyos, ay ang Diyos ay naman namigati sa paggawa, sa paglikha sa kanila. At kanyang sinabi, aking lilipulin ang tao na aking nilalang sa balat ng lupa, ang tao, mga hayop, ang mga umuusad na bagay at mga ibon sa himpapawid sapagkat pinagsisisihan ko ang aking nilalang, ang paglalang sa kanila. May isang tayo gayunpaman na nakasumpong ng biyaya sa mata ng Diyos. Ang kaniyang pangalan ay si Noe, habang ang marami ay nag-iisip ng mga bagay tungkol sa kasamaan at nagsasagawa ng lahat ng uri ng kasamaan. Naniniwala doon. Si Noe naman ang natatanging sumusunod sa Diyos. Sinabi sa Hebreo 11:17, sa pananampalataya si Noe ng kaunawaan ng Diyos tungkol sa mga bagay na hindi pa nakikita. Dala ng banal na tao ay naghanda ng isang daong sa ikaliligtas ng kaniyang sambahayan, na sa pamagitan nito ay hinatulan niya ang sanglibutan at naging tapagmana ng katuwiran na ayon sa pananampalataya. Ano ang magkakapareho kay Abel, kay Seth, kay Enoch at kay Noe? Kundi ang pananampalataya at ang pagsunod sa Diyos. Nagtiwala sila at sumunod sa Kanya. Mula sa simula, ang pananampalataya ay hiningi ng Diyos, gaya ng sinasabi sa Hebreo 11 verse 6, at kung walang pananampalataya ay hindi maaring maging kalugod-lugod sa Kanya, sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalataya na may Diyos ang tagapagbigay ganti sa Kanya ay nagsisihanap. At makita natin sa pagsunod ay napanatili ang matuwid na pamilya. Ito ay pamilya ni Noe. At sa pananampalataya at pagsunod, ito ay kinakailangan. Habang ang Diyos ay gumawa ng isang paraan para iligtas ang sangkatauhan, para kay Noe, hiniling niya ang pagsunod na may pananampalataya, at sa bahagi ni Noe, makita natin ang pagsunod. Binigyan ng Diyos si Noe ng tiyak na tagubilin kung paano itatayo ang arko, at nagpasya ang Diyos sa uri ng kahoy na gagamitin. Ito ay gopher wood. Ang laki naman ay 300 siko ang haba, 50 siko ang luwang, at 3 siko ang taas. At ang bilang ng mga pinto, isa lamang. Ang sahig ay 3 palapag.
Sinabi ng Panginoon kay Noe kung gaano karami ang hayop na dadalhin sa kaban. At siya ay kukuha ng malinis na hayop sa magitan ng 7 pares at ang marumi sa pamagitan ng 2. Isang plano ng kaligtasan kung paano si Noah ay tulad ni Cain ay nagpasya na gawin ang kanyang sariling paraan. At kung ginawa ni Noe yun, katulad ng mali ni Cain, paano kung gumamit si Noe ng ibang uri ng kahoy o nagbago ng bawat detail na ibinigay na plano ng Panginoon? Sa tingin nyo ba ay maliligtas ang pamilya ni Noe sa baha kasama ng natitirang bahagi ng mga kasalanan, masuwain at sangkatauhan? Hindi kailan itinira ng Diyos ang mga taong naging suwail sa Kanya. Dahil sa kasalanan ni Adan at Eva, ang unang mag-asawa, ay kailangang umalis sa magandang hardin ng Eden. At dahil sa kasalanan ni Cain, naglagay ang Panginoon ng tanda sa kanya at nawala siya sa kanyang harapan. Dahil sa makasalanang lahi ng tao ang mundo maliban kay Noe, at sa kanyang pamilya, lahat ay nasalanta. At sinabi ng Diyos, Genesis 6:3, at sinabi ng Panginoon, ang aking espiritu ay hindi laging magpupunyagi sa tao. Si Noe ay nangaral ng katuwiran. May mga patunay, 1 Peter 2:5, na hindi lamang inhanda ni Noe para sa kanyang pamilya, ngunit binigyan niya ring babala ang iba at pati na rin sa nalalapit na paghahatol at ang kanilang kailangang pagsisisi at sumunod sa instruction, sa utos ng Panginoon. Ngunit ang kanyang mensahe ay hindi pinakinggan ng marami. Ang Diyos sa kanyang pagpapahinuhod ay naghihintay para sa sanglibutan upang magsisi. Kung atin titignan ang 1 Peter 3:20, ang huling resulta sa pananampalataya ni Noe na binigyan ng babala ng Diyos, ang mga bagay na hindi pa nakikita na magkaroon ng takot, inihanda ang isang daong o arka sa pagliligtas sa kanyang sambahayan. Hebrews 11:7. Ang bahay ay isa pa ring lugar upang simulan ang ating devotion sa ating Panginoon sa harapan niya. At ito ay napakahalaga upang ating mapanatili ang pagiging makadiyos sa loob ng ating sariling tahanan. Ang lugar ng kaligtasan, 1 linggo bago ang baha, pinamunuan ng Diyos si Noah at ang kanyang pamilya sa arko. Ginabayan din ng Panginoon ang mga hayop sa loob. At pagtapos nito ay sinara niya ang pinto. Si Noe ay 600 years old na taon o 600 na taon at ang ulan ay nagpasimulang bumuhos. Ang lalim ng tubig ay nadagdagan. Ang tubig ay patuloy na sumasaklaw sa bundok sa loob ng 110 higit pang mga araw. Sa katapusan ng 150 days na araw mula sa simula ng baha, ang kaban ay nagpahinga sa bundok ng Ararat at pagkatapos ng 2.5 buwan, ang bundok ay nakita na. At pagkatapos ng 40 araw, binuksan ni Noe ang durungawan at nagpadala siya ng isang kalapati sa labas. At ang kalapati ay walang lugar sa lupa, kaya bumalik lamang sa arko. At pagkaraan ng 7 araw ay muling nagsugo si Noe ng isang kalapati at nang bumalik ay mayroon ng dahon sa bibig, dahon ng olibo, at sa wakas, pagkaraan ng isang karagdagang 7 araw pa, ay muling sinugo ni Noe ang kalapati, at ang kalapati ay hindi na bumalik. Natanggap ni Noe ang pangako pagkatapos ng 1 taon at 17 araw, sinabi ng Diyos kay Noe, kasama ang kanyang pamilya, ang mga hayop, na iwan na ang kaban at sila ay makakalabas na sa arka. Isa sa mga unang bagay na ginawa ni Noe sa pag-alis ng kaban ay upang magtayo ng isang altar kung saan siya ay maghahandog sa Panginoon ng susunugin. Sinabi ng Panginoon, hindi ko na susumpain pa ang lupa
para sa kapakanan ng tao, sapagkat ang haka ng puso ng tao ay pawang masama mula sa kaniyang kabataan. Ni hindi ko na muling sasaktan pa ang lahat ng bagay na nabubuhay na aking ginawa. Samantalang ang lupa ay nananatili, ang araw at gabi ay magpapatuloy. Hindi ito ang katapusan ng komunikasyon ng Diyos kay Noah. Tulad ng inuutos niya sa unang lalaki at babae, sinabi ng Diyos kay Noah sa kanyang pamilya na magpakarami at punuin ang lupa. At sinabi niya mula noon, matatakot ang mga hayop sa mga tao at gagamitin sila para sa pagkain, maliban sa dugo. Genesis 9:2-4, ang Diyos ay nagtatag din ng pamahalaan ng tao sa magitan ng pagbibigay ng hatol sa mga mamamatay tao na magdurusa ng mabigat na kaparusahan. Makita natin sa Genesis 5:56. At sinabi ng Diyos kay Noe at kanyang mga anak, at ako narito aking pinagtitibay ang aking tipan sa inyo, ang aking covenant, at sa inyong binhi na darating pa sa bawat nilalang na may buhay na kasama mo, sa ibon, sa bawat hayop sa lupa na kasama mo, mula sa lahat na nagsilabas sa kaban, sa bawat hayop sa lupa. At aking itatatag ang aking tipan sa iyo, na hindi man lahat ng laman ay hiwalay para sa tubig ng baha, na hindi na magkakaroon pa muli ng baha para wasakin ang lupa. At sinabi ng Diyos, ito ang tanda ng tipan na aking ginagawa sa pagitan natin at ng isang nilalang na may buhay na kasama mo. Dahil sa mga salit-saling lahi, aking inilagay ang bahaghari, ito yung rainbow, at magiging pinakatanda ng tipan sa akin at sa lupa. Ang tao ay nahatulan ngayon kapag tayo titingin sa langit at makita natin ng baghari, ito ay isang tanda na katulad ng pangako ng Panginoon na hindi niya na muling sasalantain ang mundo sa pamamagitan ng tubig. Ang mundo sa darating na panahon, isang araw na haharap din tayo sa hatol ng Panginoon sa ibang paraan. Bagaman ito ay pinahayag sa unang Pedro 3:4-7 na nagsasabing, ang mga manglilibak ay magsasabi, saan nandoon ang pangako na niyang pagparito? Sapagkat yamang ang Ama ay natutulog, lahat ng mga bagay ay patuloy na gaya ng pasimula ng paglikha. Sapagkat ito ay kusang loob, hindi malaman na sa pamagitan ng salita ng Diyos, ang langit at ang lupa ay nakatayo sa tubig o sa katubigan, kung saan ang sanglibutan nga noon ay inapawan ng tubig at nasalanta. Datapwat ang langit at ang lupa ngayon ay nasa pamagitan ng gayong ding salita, ay nilaan naman sa apoy sa araw ng paghatol at kapahamakan ng mga taong masama. Ang paghuhukom ay darating sa masama at hindi makadiyos. At bagaman ang instrumento ng Diyos ay hindi na tubig, ito ay katulad ding magwawasak sa tumangging sumunod sa Diyos. Si Daniel Webster, ang sekretarya ng Estado sa ilalim ng Pangulo ng Estados Unidos na si Fillmore, ay kumain ng isang beses kasama ng 20 kilalang lalaki, 20 lalaki sa Astor House sa New York City. Siya ay karaniwang tahimik at laging naglalakbay ang isip. Kinuha ang kanyang atensyon ng isang tao at itinanong siya. Ang sabi ay, Ginoong Webster, pwede bang sabihin sa akin ang pinaka-importanting naglalaman ng iyong kaisipan? At si Ginoong Webster ay nag-isip ng ilang sandali at kanyang sinagot, at maraming nakikinig. Ang pinakamalagang kaisipan na naglalaman sa aking isip ay ang aking individual na responsibilidad sa Diyos. Ayon sa nakarinig, siya ay nangusap sa pakay na ito ng 20 minuto at marami ang nakinig. At ganyan din ang nadama ni Noe na ang parehong responsibilidad sa Diyos. Lahat tayo ay harap sa responsibilidad na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Ang mga araw bago ang baha, ang buhay ay nagpatuloy gaya ng pangkaraniwan, at ang araw bago ang paghahukom
ay parang ibang araw lamang sa kanila. Walang paunang babala sa eksaktong oras kung kailan darating ang paghatol. Si Noe ay nangaral at nagbigay ng babala sa nalalapit na paghatol. Ngunit ano ang reaksyon ng makasalanang mundo? Ay gayon din, parehong reaksyon na natatanggap natin sa ganitong mensahe. O narinig ko na yan, ang paghatol sa buhay ko. Sa tingin ko ay hindi yan mangyayari kailanman. At ang buhay ay magpapatuloy lamang gaya ng dati. Isang pag-unlad ng Pilgrim, isang alegorya ni John Bunyan ay naglalarawan ng modernong manlalakbay na dumarating sa Vanity Fair, kung saan sa kahibahan natin bilang Kristiyano at sa kanyang kasamahan, sila ay lubos na sikat. Sa totoo lamang, may kakayahan silang bilhin halos lahat sa kanilang maliit na konsensya. Ang ilang pinamurang halaga ay ginagawa katulad ng ginawa ng isang lalaki dahil siya ay may karamdaman, ay halos ipalit niya ang lahat ng kanyang kapalaran. At isang babae naman ay pinagpalit ang kanyang dalisay na puso katulad ng kristal para sa isang lubos na wala namang kabuluhang bagay o hiyas. Ngayon, ang Vanity Fair ay may ilang kakaibang bargains na available sa ngayon. Isang matalinong tao ay sumusunod sa Diyos at gumagawa ng paghahanda para sa pagdating ng Panginoon. Ito ang dapat nating gawin, ay handa natin ang sarili kung dumating mga hatol, tayo ay karapat-dapat sa kaligtasan na binibigay at inihanda para sa atin ng Panginoon. Hindi nila alam ang pagkakatulad sa pagitan ng araw ni Noe at ng ating Panginoon ay kanyang minargahan na matinding kasamaan sa katulad ng ating kapanahunan sa ngayon. At malinaw na inilarawan ng pangalawang Timoteo 3:1-4 ang ating kapanahunan at ipinahayag ang katangiang ito na maging mga tanda sa huling araw. Tulad ng tiyak ng paano ang baha ay dumating sa kanila sa hindi mabilang na populasyon na nasawi sa araw ni Noe, ay gayon naman din na pwede tayong masalanta. Ngunit ang daan ng kaligtasan ng Panginoon ay napakahalaga na ating bigyan ng pansin at ng panahon. Gayon din ang paghatol ng Diyos ay darating din sa ating henerasyon sa mga huling araw. Walang pangunang babala at eksaktong oras sa kanyang pagdating. Kaya dapat lamang tayong laging handa. Gaya ng sinabi ni Jesus, ngunit tungkol sa araw at oras na iyon na hindi alam ng kahit sino man. Walang makakalam kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang anak, kundi ang ama lamang. So sa gayon, naghanda si Noe. Si Noe na marahil na mayroong kakaibang anyo na gumagawa ng maraming taon, isang hindi pangkaraniwang arka at ang kanyang pakipag-usap sa maraming tao na noon ay nabubuhay sa isang nalalapit na baha. Sa walang pagdududa, makikita natin na sa mga paksa na iyon, naging paksa din si Noe sa mga biruan, sa mga katatawanan. Datapwat nang dumating ang baha, si Noe na tumalima or sumunod sa Diyos ay nasa loob ng arka tumitingin sa labas. Samantalang ang mga manlilibak at mga hindi mananampalataya ay dumaranas ng kanilang parusa sa kanilang mga kasalanan. At ito ay mangyayari sa muling pagbabalik ng Panginoon. Ang mga nanglilibak sa pahayag ng Diyos o sa kanyang mga salita na sa kanilang buhay nabigyan sila ng pagkakataon ng Panginoon, but sila ay tumanggi sa mga pagkakataon na maglingkod din at magtiwala sa Panginoon. Sila lahat ay tatanggap ng kahatulan at mga kalungkutan at pasakit. Ang mga taong hanggang sumunod naman sa tinig ng Panginoon at gumawa ng mga paghahanda ay aakayin ng walang hanggang kagalakan. Gaya ng sinabi ni Jesus, sino mang magsisunod sa akin ay tumanggi sa kanyang sarili at pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Sapagkat sino mang mag-ibig iligtas ang kanyang buhay ay mawawalan nito. At ang sino mang mawalan sa kanyang buhay dahil sa akin at sa ebanghelyo ay maliligtas yaon. Sapagkat ano ang mapapanginabangan ng tao?
na makamtan ang buong sanglibutan at mapahamak ang kanyang buhay. Napaka-importante ng ating kaluluwa. Walang itong katumbas at nilikha ng Panginoon na ating ibigay sa Kanya. Sapagkat anong ibibigay ng tao na katumbas sa kanyang buhay? Sapagkat ang sinumang magmakahiya sa akin at sa aking mga salita sa lahing ito na mapangalunya at makasalanan, ay ikakahiya din naman ng anak ng tao. Pagparito niya, nasa kalawatian ng kanya ng mga banal na anghel, according sa Marcos 8:34-38. So, napaka-importante ng itong ating aralin na binigay ng Panginoon ang paraan ay para tayo ay maligtas. At naligtas lamang ang pamilya ni Noe at napakaganda dahil sinunod ni Noe ang lahat ng detalye na gustong mangyari ng Panginoon. So, wala tayong ibang paraan kundi sundin accordingly or ayon sa kagustuhan ng Panginoon. Siya ay gumawa ng daan, ng paraan na tayong lahat ay maligtas. Wala siyang gustong tao, sangkatauhan na makaranas ng parusa, but lahat tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Napaka-importante na even tayo ay hinatulan na at magkakaroon tayo ng kaligtasan sa pagsunod sa ating Panginoon. Isang buhay na katulad ng pamilya ni Noah, isang pamilya rin ang kanyang ililigtas. Ayan ay pamilya ng Diyos. So kung ano man ang inutos sa atin ng Panginoon na ating gawin para sa ating kaligtasan at gayon din sa paghahanda. Marami tayong panahon sa ibang bagay, but magkaroon tayo ng panahon sa Diyos dahil siya lamang ang magliligtas. Temporal muna ang bagay o isang temporary lamang ang buhay natin sa mundong ito. But ang Panginoon ay more concerned sa ating bukas at lalo na sa walang hanggan. Purihin ang Diyos mga kapatid, at sa araling ito na ating napag-aralan sa baha at sa hatol ng Panginoon, tayo ay may pag-asa. Sa Diyos lamang ang kaligtasan at hindi kahit kanino man. Purihin ang Diyos, tayo ay manalangin sa ating pagsiyasat, pagtingin kung ano man ang gustong iparating sa atin ng Panginoon. Purihin ka, O Diyos, sa iyong kadakilaan at salamat, Panginoon, sa iyong mga pangako. Tulungan mo kami, Panginoon, na maghanda sa iyong pagdating, sa paghatol, Panginoon, na kami ay matagpuan na karapat-dapat sa iyong inilaan na kaligtasan. At patuloy kang magturo sa amin, Panginoon, sa mga susunod na aralin, sa mga susunod na pagturo ng iyong mga salita upang siyasatin naming mabuti ang bawat salita na iyong hinanda para sa sangkatauhan. Ang lahat ng parangal, ang papuri, kaluwalhatian sa iyo lamang, Jesus. Amen. Thank you, Jesus.